744. Maliwanag? Okay, date of signing, for sure meron yan. Date of opening, binanggit ba ang date of opening? May binanggit ba? Wala. So, anong gagawin mo? Your assumed date of opening is as if the date of signing. Walang binanggit. So, ang assume nating date of opening was your date of signing. Ha? So doon sa mga nagtatanong, Sir, bakit may revenue agad upon signing? Malamang, baka walang date of opening yan. Because ang assumption, pag wala daw date of opening, ang assumed date of opening is the date of signing. Maliwanag? So, lumalabas, magiging revenue na tong 1,443,744. So, let's do the journal entry. Can I try to do it? So, debit cash, magkano to? 400K lang pala. 400,000. Debit notes receivable, the face value, 1,440,000. So, okay lang ha, kahit wag ka na mag-entry ha. Credit, unearned interest income, 348,256. Credit franchise revenue, 1,443,744. Maliwanag po. Now, paano tong option to purchase, sir? Listen po makinig. Ang option to purchase po, layab muna. So, layab muna yan Credit unearned franchise revenue, option to purchase, 48,000. So, kailan magiging revenue? Lilista ko dito revenue if, number 1, exercised, and then number 2, expired. So, pag-usapan natin yung susunod sa buhay ng option to purchase, pero ang gusto ko lang i-establish na premise po rito, layab muna siya until exercise or expired. Maliwanag? So, dahil wala namang binanggit ditong exercise, expired, so hindi pa siya revenue. So, ang sagot natin therefore for the revenue is 1,443,744. So, number 2 is Bravo. Maliwanag po. Okay. Okay ka pa? Sir, di ba yung indicative gain kay franchisee po yun? Good question. Ito na. Itutuloy natin yung kwento. Again yung option to purchase, ano siya layab muna. So, kailan magiging revenue? If exercise. To address the question recently or earlier, ito po. Ano ang entry pag in-exercise? Pag sinabing in-exercise, in-avail ni franchisee. Therefore, binili niya yung equipment. So, ikaw, sa'yo bibilin. Wait lang, may nagpindot ng isang congratulations. Ulit. Again, in-exercise ng franchisee. So, good question yung kanina, Sir, bakit tayo ang parang may kikitain dito? Obviously, tayo ang may kikitain dito. 'Di ba? Bakit? Kasi babayaran tayo So, ano magiging entry? Pag in-exercise, debit cash. Magkano? Magkano po i-debit mong cash? Kung magkano yung exercise price or option price, magkano lang natin inalok? Tama ba? 192,000 lang natin inalok. So, debit cash, 192. Now, nagawa na ba yung related obligation natin for the option to purchase? Yes, because in-exercise na ng franchisee, therefore, nabigay na natin yung purchase itself. So ngayon, pwede na maging revenue yung layab kanina. So debit and earned franchise revenue, option to purchase, 48K, and then magiging franchise revenue na. Magkano? 240, tama ba? Tama? Tama ba? And then, pag expired, hindi naman in-exercise. So, debit unearned franchise revenue, 48. Credit franchise revenue, 48,000. So, there are two possible ways to recognize revenue for the option to purchase. Number 1 would be on exercise. Number 2, upon expiration. Ang kinaiba lang, pag expiration, wala kang cash na marireceive. Pero pag exercise, paulit nga po ulit, sir, bakit 48 lang po yung component ng option to purchase? Simple lang. Because ang concern mo ditong performance obligation is the material right. When you say material right, the benefit, yung matitipid ng franchisee, that is something that she or he would exercise if not for such offer. So therefore, yung 48,000 lang yon, yun yung basis natin. Ito lang, let's figure it out para maintindihan. Sir, bakit ganon? 192 lang yung exercise price or option price, 192. Why are we able to recognize 240 na revenue? Ganito lang yan Inutulang natin yung franchisee. All this time, akala ng franchisee, 192 lang niya nabili yung produkto. Pero hindi niya alam, hindi ba't itong 48 na to na dinebit mong layab galing sa original journal entry na kung saan konektado sa original na payment? So, in a way, akala ng franchisee nakatipid siya ng 48K. Ang hindi niya alam, yung 48, nakuha na kasi natin in advance. Yun yung reason bakit yun yung nakaka-credit na layab. Yun yung nakuha nating in advance na pera, 48,000. Na pag nagbayad siya ng 192, doon natin pwede nang ma-recognize as revenue yung 48. So lumalabas revenue pa rin natin, equivalent pa rin sa market price, 240. Kaya kayo mag-iingat kayo sa mga ino-offer sa inyo. Baka akala nyo mura, na sasabihin sa inyo, ay, pag bumili po kayo ng cellphone namin, meron po kayong ganito pong option. Mura nyo na lang po magbibili. Pero ang hindi nyo alam, kala nyo katipid kayo, yun pala, doon sa original na transaction nyo, doon pala chinarge lahat ng ititipid nyo sana. Nagigets nyo? Di ba? Akala mo nakatipid ka sa 192 as a franchisee, yun pala,
Kaya pala willing mag-give up ng 48K, eh yung 48K pala na tinutukoy rito, eh nakuha niya na in advance sa'yo. O, nakuha mo na in advance yung 48K. Opo. Ginawa mo na ba? Hindi pa po. Kaya layab muna. Kailan magiging revenue ulit? Upon exercise or upon expiration. Pag nag-expire kasi yung agreement nyo to option purchase, halimbawa, sabi mo lang may option to purchase siya for 3 months. Pag nag-expire yung 3 months at hindi niya in-exercise, ay, kailangan mo nang gawing revenue to. Sir, bakit? Eh, nakolekta mo yung payment on it eh. Tapos hindi naman na in-exercise. So therefore, you will have to recognize the revenue for such amount. Kasi in fact, nandito na yan eh. Yung 48K na yun. Maliwanag po. So ingat-ingat kayo ha sa mga tipid-tipid hacks na yan. Baka mamaya ay nakolekta na pala in advance sa inyo. Maliwanag po. Franchise revenue tsaka revenue from franchise fee, same lang naman. Same lang po yun. 1443744 kasi hindi pa naman na-exercise or nag-expire yung option to purchase. And by the way, itong part na to na revenue siya if exercise or expired, wala siya sa problem. Okay? Wala yan sa problem. Dinagdag ko na lang muna yan na anong next na gagawin dun sa buhay ng option to purchase. Maliwanag po. So, kapag in-exercise, nagiging revenue and kapag nag-expire, maliwanag, okay ka pa? Okay ka pa ba? Ah, last na, katuwaan lang Paano po pag halimbawa po, ang market price 240, ang option price 240. May material right ba? Wala. 'Di ba? Sa labas 240. Sa'yo, dahil franchisee kita, 240 na rin. O, may matitipid ka ba? Wala. So, hindi po siya magiging performance obligation pag ganyan yung senaryo. Therefore, isa lang ang obligation mo, right to open. Maliwanag po. Maliwanag ba? Oy, maliwanag. O, now, paano pag ganito? Market price 240. Option price 250. Aba, lalo naman yan, di ba? Ang lupit naman yan. Sa labas, 240. Dahil franchisee kita sa akin, 250. Sa 250 ka sa akin. Eh, syempre, walang material right yan. Therefore, isa lang performance obligation, the right to open. So the only time na magiging performance obligation ng option to purchase if the option price is lower than the market price because that is something that would be beneficial to our franchisee. And bakit tayo yung nagre-recognize ng 40K again to answer the question earlier? It's because tayo po yung magpo-provide ng performance eventually which is to provide the item purchase, 'di ba? So dapat ma-establish natin na magkaka-revenue din po tayo doon. Maliwanag po. So I hope naging clear itong part na ito ha. So pwede mo nang picturean, that's item 2, item 1 and 2. And paharte akong okay na din. Last item tayo for franchise. Kasi yung theories sa'yo yan, syempre. Oo, wala mang something special rito sa theories na to. Kaya mo to. Ikaw pa. Okay? So, part 3 akong okay na. And we go with the last item for franchise. Again ha, yung pag-determine ng unearned interest income face value, hindi naman ganun ka-big deal yan. Okay lang yun. Okay? Pasta Incorporated charges initial fee of 1.6 million. Okay. With 400,000 daw paid when the agreement is signed. So that's your down payment. And the balance with present value of 1,014,000. Ang bayad ng problem. So biyakin ko na ha. 1.6 million. Ang breakdown daw, down payment 400. Tapos PB 1,014,000. So magkano transaction price natin? 1,014,000. Tama ba? 1,014,000, no? 1,004. Ay, hindi. Bakit 400 ang nakikita ko? 320 pala to. Sana okay lang ako, no? Ako palang dapat tanongin kung okay pa ako. Tama ba 320,000 pala? Nakatitig ka lang din dyan ha. Tama ba 320? Nakatingin pala ako sa item 2 kanina. Item 2 na tayo. 320, no? Pasta in. Tama? So ito ay ano, 1,334,000. Okay? Huwag na nating biyakin. Alam nyo naman ng for journal entry purposes lang yon. So let's establish first date of signing, date of opening. So obviously upon signing, layab muna yan. Pero let's check kung may opening. Basahin muna natin ha. So aside from that, the franchisee daw has the right to purchase 60K of equipment for 50,000. O, palagay ko na pe-predict mo na yung option to purchase, lista na natin. Yung option to purchase, lista na natin. Lilista lang natin sila ha. So may material right nga ba? Magkano ang market price? The market price is 60, pero option purchase daw niya, mabibili niya sa halagang 50. So may material right, 10. Tama ba? Layab to. Tama, di ba? Layab until exercise, di ba? Or expired. Tama ba? So layab to. Ito naman, number 3, ano pang sabi? Additional part is advertising daw with a value of 1,000 per month. Ay, so meron palang advertising na gagawin. Advertising na continuing franchise fee na may paggagamitan which is 1,000 per month. 1,000 per month. Ilang years ba to? Ilang years ba tong ano? For the next 5 years daw gagawin yung ating advertising. So 1,000 times 5 years. Ay, by the way, monthly pala yung 1K. So 1,000 times 12 months times 5 years.
which is of course layab din to until ma-perform yung purpose. So yung purpose ng i-withhold na amount ay for advertising. So layab muna yan. Magkano yan? Sa tama ba 10 60k? 60k. O wala nang ibang binanggit. Wala raw date of opening. O ibig sabihin, your date of signing is your assumed opening. Walang binanggit na opening eh. Okay, ano tanong? Revenue daw at the date of signing, 'di ba? So ideally, wala sanang revenue sa signing. However, dahil walang date of opening, the date of opening na assume is the date of signing. So gawan na nga natin pati ng entry para kita mo. Face value nito, ako na maglalagay. This is 1.28 million. And your unearned interest income, 266,000. Yan 266. Wala yan sa video, okay? Wala lang, baka mag-expect eh. Baka nililista mo eh. Okay? So let's do the journal entry. Debit cash, 320,000. Debit notes receivable, 1.28 million. Credit unearned interest income, 266. Credit, franchise revenue para doon sa amount. And then unearned franchise revenue para sa option to purchase na 10K plus the 60K na may paggagamitang advertising. So magkano revenue natin by the way? Ito yon yung magiging revenue natin. Ito, kano to? 'Di ba? Tama ba 1,264,000? O yan revenue natin sa number 3, correct? Bravo. 1,264,000. Sige po, picture. Party kung okay na. So that's problem number 6. Ito namang problem 7. Separate performance obligation ba yung advertising? Ay, no, 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 hindi. Ano siya? Siya yung parang sinabi natin kanina na pag may specific purpose na paggagamitan, ilalayab muna. So kaya nga hindi ko tinuloy yung pag-drawing ng arrow eh kasi parang hindi ka ma-mislead na performance obligations yung tinutukoy ko rito. Nililista ko lang guys na oh, ito layab to, ito layab din. So yung matitira, revenue. So yun lang ha. Correct. Pwede yung solution mo na yan. Mas mabilis yan. 1334 minus 60 minus 10. Yes. Gawin mo lang doon, dahil 1334 yung transaction price, edi anything that should not be recognized as revenue, just remove it, which is the 10 and 60. So whatever is left, yun yung revenue. Maliwanag. So mabilis na paraan din yun. Yung 1,264 ay 1334 minus 50 minus 10. Okay? Yung sa ano, yung sa advertising, layab muna siya, yung buong 60K. So, syempre, kada magagawa mo yung advertising, may portion nun na magiging revenue na. Eh, sir, ba't walang naging revenue dito? Ay, nagkapirmahan pa lang po. Ito po yung entry nung nagpirmahan. Maliwanag? Okay na? Yan. Okay na po? Napicture na? So, ano okay ka pa ha? O, patapos na tayo. Okay? O, problem 7, sa'yo naman yan. Ayan, o, kagaya niyan, guys. Yung item number 1, that was an actual board question. Hindi ko na maalala kung kailan yun ago. Check mo na lang, based on our discussion kanina, bakit kaya naging mali doon yung combination ng letter B? Okay? So yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung familiar kayo doon sa arrangements, alam mo kung bakit mali yung letter B. Number 2, alam mo ng Charlie kasi ayan ang revenue ng franchisor, the initial and continuing fee. So Charlie nga. Number 3, ang franchise fee na recognize. The best answer is when performance obligations are satisfied. Number 4, continuing fee should be recorded by the franchisor, letter A, as revenue when uncertainty related to the variable consideration is resolved. Sir, ano ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin po ng letter A na the variable consideration is resolved, ang perfect example po nun is by year end. Doon natin na-determine yung continuing franchise fee na pagmumultiplyan ng particular percentage. Bakit? Kasi that's the time when the uncertainty as to the amount of sales is already resolved. Alam mo na kung magkano ang pagmumultiply mo ng 1%. So the uncertainty is already resolved. Maliwanag po? Sir, bakit nasa baba yung letter of answers? Maganda dyan sa handout mo, sa baba mo ilagay yung letter of answers. Eh kasi pag nilagay ko sa tabi, inaalisan ka na ng karapatan mag-isip. Di ba? Di ba, no? So, lalo na especially pag theories, you would prefer it na yung letter of answers, maaring ito ang idea mo. You would prefer that the answers are found either sa baba or sa likod, di ba? Kasi kung nasa tabi, inaalisan ka na ng karapatan mag-isip. No? So, yun lang. So, pwede mo nang picturean, that's problem 7 and we're done with franchise. Consignment, maiksi na lang yun, 20 to 30 minutes lang. Okay? Yan lang yung franchise yung matagal. Now, bago ako magpa-break,
bago ako magpa-break, sagarin na natin to. Yung non-refundable upfront fee kasi hindi naman na natin siya need i-solve kasi napaka-basic lang po ng topic na ito. Tignan maigi kung anong non-refundable upfront fee. Yan po yung binabayad ng customers bago pa ma-perform yung obligation. So, non-refundable upfront fee po ang pinakomplikadong tawag sa down payment. Kaya kung gusto mong magbukang matalino lalo, banggitin mo non-refundable upfront fee instead na down payment. So, normally, yung non-refundable upfront fee, normally non-refundable. Kaya ang non-refundable upfront upfront, paunang bayad. So, yan ay ginagamit minsan sa mga gym memberships, yan. Meron kang tinatawag yan na non-refundable upfront fee. Okay? So, kamukha po nung kumuha kami ng ng wedding coordinator. So may non-refundable upfront fee 'yon. 'Yun yung unang bayad bago yung event. So yan na, 'yun yung example ng non-refundable upfront fee. Okay? So ano ang lesson po ng non-refundable upfront fee? Anyway, parang reservation fee. Okay, 'yun actually, no. So kaya rin siya tinawag na non-refundable kasi di nga na pag hindi namin tinuloy yung event, hindi namin mare-recover the upfront fee. Parang it will be forfeited it will be forfeited in favor of the organizer, the wedding coordinator. Now, anong gagawin lang? Anong accounting dyan? Diyos ko, wag na yung problema. Basic na basic sa ito. Na-receive mo na? Opo. Oh, revenue na ba? Hindi pa. Layab mo na yan. So, yung aming wedding coordinator, nung binayaran namin ng amount ng non-refundable upfront fee, sabi ko, wag nyo gagawin revenue yan. Nagtuturo ko ng PFRS 15. So, bawal pa yan revenue. Kailan po magiging revenue? Pag nangyari na yung event. Doon niya i-recognize sa revenue lahat. So, layab muna yan lahat ngayon. Maliwanag? Oh, that's it for non-refundable upfront fee. Kaya yan, yung mga practice problems mo dyan, ay Diyos ko, kayang-kaya mo yan. Tignan mo lang, nagawa na ba? Opo. Yan, revenue na agad. Nagawa na ba? Hindi pa po. Bayad ka na? Opo. Debit cash, credit layab. Maliwanag po. Okay? So, pwede mong picturean if you want. That's non-refundable upfront fee. A very simple topic for you to appreciate. So, ang huling pag-uusapan natin is consignment. Gusto ko sana ituloy na, pero syempre, maumay ka. So, let's have the short break in the meantime. Oras natin, 10:17 ng umaga, hatid sa ng katingko. Sige, ipahid mo sa ulo mo. Let's be back by 10:27 and we will continue with consignment and FR06, the IFRS 15. Ha? So, picturean mo na and that ends non-refundable upfront fee. So, for the next 30 minutes, consignment accounting tayo. Okay? And FR06. So, enjoy your break muna in the meantime. Magbabalik tayo sa ilang sandali lamang. Hello, hello, hello. Good morning po sa inyong lahat. And our last portion of FR05 is to cover your favorite topic, perhaps, no? Isa sa paborito nyong topic, consignment accounting. And tama ba na-cover nyo sa Farap to in a way? Nako-cover na sa inventory. Tama ba? Well, sa Farap kasi, ang focus nyo lang naman sa Farap is who owns the inventory. Tama ba? Is it still on our possession as a seller or na kay buyer na ba, di ba? Pero sa atin dito, medyo lalalim ng konti. Konti lang naman. Kasi ang focus natin dito sa AFAR for consignment is the revenue portion. Yung usapang kaperahan na. So, doon tayo magpo-focus ha. So, tara, simulan na natin. Maiksing topic lang ito guys ha. So, wag kang kukurap. Saglit lang to ha. And that's it for consignment. Joke lang. Tapos agad. Joke lang ha. Biglang that's it na, no? So, in a consignment accounting, there are two parties. Okay? O, di ba? Ang dali nga, no? Consignor and the consignee. So, let's say, for example, gawa natin ng kwento para
in a consignment accounting, there are two parties. Okay? O di ba ang dali nga, no? Consignor and the consignee. So let's say for example, gawa natin ng kwento para mas masundan mo, no? Let's say for example, si Sir ano na lang, Sir Dayag gamitin natin. Drawing ko siya ha. Ano ba itsura niya? Okay. Yan. Siyempre, di yan magiging Sir Dayag kung hindi nakalakos. Kung pagkatao no nakalakos eh. So kunyari ito yung crocodile nung lakos. Yan. Ayan siya. Kamay niya yan. Nakapamulsa lang. Okay? Alright. So, anong kwento ng consignment? Ganito guys ha. As we all know, Sir Dayag is a very low-key person. Di ba? Wala naman siyang Shopee. May Shopee ba siya? Lazada, wala din. May FB page ba siya? Nakita niyo ba Sir Dayag nagla-live selling ng libro niya? Di ba nagtitinda siya mayroon siyang libro, author siya ng libro, The Advanced Accounting Reviewer. Pero hindi mo naman siya makikita sa Facebook na nagla-live. Alright, so, pamain nyo, so, pamain nyo, pamain nyo na, no? Okay na, pamain nyo na. Di ba? Wala naman ganun. Wala siyang very low-key person. So therefore, the question is, how can Sir Dayag be able to sell his books? 'Di ba? So anong gagawin niya? Lalapit siya kay ano? Lalapit siya sa isang tao in the pagkatao of Miss Mylene. So si Miss Mylene yan yung kausap nyo during the enrollment. So siya na lang gamitin nating example. Yan. So ano yung kwento? Patawarin mo na yung drawing ko ha. Now, anong kwento? Kunyari Sir Dayag 100 books, 500 each. So anong ginawa niya? Dahil wala nga siyang makinarya para magtinda, hingi siya ng tulong kay Miss Mylene, dadalayin niya yung libro. So dinala ni Sir Dayag yung 100 books, 500 each kay Miss Mylene. Upon delivery of the 100 books worth 500 each, so magkano ba yan? 50K, tama ba? So natatakpan niyo po si Miss Mylene, hindi ko po makopya. Lipat mo ko ha. Lipat niyo ako. Okay? Si pay din po ba si Miss Mylene? Certified, ano ba tawag doon? Press, assistant. Parang ganon. Siya yung taga-kausap nyo, di ba? So, alam po ba ni Sir Dayag? Alam nyo, hindi niya alam unless sasabihin nyo. So, kayong dahilan no, ng katapusan ko. Now, listen. 50K. 50K tama, the presyo. 50K. Tama ba? Kinalkyo ko na. Ang tagal mo eh. So, 50K tama. So, nung dineliver ni Sir Dayag yung 100 books, 500 each kay Miss Mylene, anyari? So, ginawa ni Miss Mylene, gumawa ng cheque worth 50K. Question, is that a contract of consignment? No. That's a contract of sale. The buyer pays the price, the seller delivers the goods. Tama ba? Di ba? So mali ito, hindi yan contract of consignment, contract of sale yan. O paano yan magiging contract of consignment? Ulit, Sir Dayag, 100 books, 100 each, 50K ang presyo, dineliver kay Miss Mylene. Pagtapos i-deliver, alam mo ano sabi ni Miss Mylene? Uwi ka na. Yun, pinauwi niya na. So that's the contract of consignment. Grabe no, pinauwi no. So ano yung nangyayari dito sa contract of consignment? The physical possession of the goods transferred from the consignor, Sir Dayag, going to the consignee, Miss Mylene. Therefore, this is not considered a sale. That is just simply facilitation of the sale on behalf of Sir Dayag, the consignor. Maliwanag po. So in this contract of consignment, there are two parties. Number one, the consignor, which is Sir Dayag. Siya rin po yung tinatawag nating the principal. Why? Because consignment po kasi is a perfect example of contract of agency. Though yung contract of agency yata naalis na sa syllabus ng board exams nyo, no, if I'm not mistaken. Kasi even in my own board exam, inalis yun eh, yung contract of agency. So consignor, si principal, or the owner of the goods. Maliwanag? Siya po ang may-ari. Therefore, si consignee naman, siya naman ang tatawagin nating agent. So siya po yung party to whom the goods are being held on consignment. Maliwanag. So ibig sabihin, sir, yung transfer pala ng goods from Sir Dayag to Miss Mylene is not considered a sale. Ganun po pala yun. O sino po, kailan po magiging sale yan? Therefore, magiging sale po yan pag yung si Miss Mylene na-deliver na sa inyo. Kayo to ha, palitin ko lang kayo. Kayo yan, kayo yung mga buyers. So therefore, eto, magiging sale na to. Kasi in a way, parang ang dating kasi neto because Miss Mylene acts on behalf of Sir Dayag. Once ma-deliver sa inyo yan, third-party buyer, para yung as if Sir Dayag sold it to you guys. Maliwanag? Maliwanag ba? So, hindi po sale yung consignor to consignee. Ang nagiging sale yung consignee to customer. Sir, ibig sabihin ba pag nabenta yan ni Miss Mylene, ang entry niya ay debit cash, credit, sales? The answer is no. Kapag nag-credit ka ng sales sa POV ni consignee, para mo na rin sinabing kanya yung inventory. The person who will recognize the sale and the related cost of goods sold will still be the consignor. Ang tawag mo doon ay gross consideration. Maliwanag po. Gross consideration. Ha? The sales and related CGS must be recognized by Sir Dayag. Maliwanag. Now, sir, question. Kung credit sales pala si Sir Dayag, ano po yung i-credit ni Miss Mylene pag na-receive niya yung bayad namin? Debit cash, credit, layab. Utang ito ni Miss Mylene kanino? Kay Sir Dayag. Na i-remit niya later on. Maliwanag. So, ang entry naman ni Sir Dayag would be receivable credit sales.
So siya naman nag-expect maka-receive from Miss Mylene. Maliwanag po. Okay, maliwanag yun na. So yung layab na kay Miss Mylene, magiging revenue ni Sir Dayan. Okay? Sir, question lang. Bakit po willing si Miss Mylene tulungan si Sir Dayag? May relasyon ba sila dati? O hindi ah. The reason bakit grabe no, may issue. The reason why Miss Mylene, the agent or the consignee is willing to assist the consignor is because may mapapala po siya dyan, kayo naman. Meron siyang kikitain dyan. We call that the net consideration naman in the form of commission. Maliwanag? Siyempre, tinulungan ka na nga eh. Kukommission dyan si consignee. Maliwanag po. So yung commission income, alam natin kay consignee yon. Pero let's establish the premise na since commission income ito sa POV ni consignee, do you agree with me? Commission expense naman siya sa POV ni consignor. Maliwanag po. Maliwanag. Now, so again, let's establish that the shipment of goods from consignor to consignee is not treated as a sale. Nagiging sale lang po siya once it's transferred to a third-party buyer. Maliwanag po. Maliwanag ba? Now, kaya nga upon sale, layab muna ang gagawin ni consignee. So, credit layab siya. Sir, paano nalalaman ni Sir Dayag na may nagiging sale si Miss Mylene? Simple lang po, tatawag lang yan si Miss Mylene or maaari po siyang mag-submit kay Sir Dayag ng tinatawag nating account sales report. Yung account sales report, ang laman po niyan, ilan ba yung merchandise na na-receive niya from Sir Dayag? Example, 100. Ilan ang nabenta? So, 50. And also, yung mga expenses chargeable to the consignment, ikakaltas yan ni Miss Mylene in order to compute magkano yung cash na i-remit niya na lang. Now, hindi pa tayo tapos rito ha. Si Sir Dayag, ang bahay niyan, Pampanga. Ang Resa, Quezon City. Alangan namang from Pampanga to QC, maglakad yan. Ang Resa pala, ayan, no? Manila lang pala, no? Arpapa, no? Inilipat ko, no? Sorry. So, Arpapa pala, no? Manila. So, imagine mo, lang naman si Sir Daig maglakad from Pampanga to Manila, di ba? So, therefore, mamamasahe yan. Excuse me. Nakakarma na ako. Mamamasahe yan. Di ba? From Pampanga to Manila. So, ang point ko rito, maaari pong si consignor may magastos in relation to his consignment going to the consignee. Now, take note po ha, basta na-incur from nor to ni, capitalizable. Maliwanag po. Tandaan yan na pag na-incur from consignor to consignee, capitalizable. Maliwanag. Capitalizable yun ha. Okay? Capitalizable ha. So halimbawa niyan yung mga freight, syempre namasada siya. Hindi, namasahe pala, namasada. Driver yan. So namasahe siya, yan yung mga gastusin for the delivery of the goods, capitalizable. Always remember that the distinction whether capitalized
Namasahe pala, the driver yan. So namasahe siya, yan yung mga gastusin for the delivery of the goods, capitalizable. Always remember that the distinction whether capitalizable or not must be kung kailan na-incur. Pag na-incur po from nor to ni, capitalizable. Hindi po magmamatter kung sino ang nagbayad. Maliwanag. Halimbawa, it was incurred from nor to ni, but it was Miss Mylene who paid it. Ang dating nun, inabunohan niya lang. But still, it will remain as capitalizable. So, ibig sabihin, inabunohan ni Miss Mylene yung gastos from nor to ni, it will form part ng reimbursable. To be reimbursed ni Miss Mylene kay Sir Dayag. Maliwanag po? Maliwanag ba? Kasi nga naman, gastos yan ni consignor. Si consignee, nagmamagandang loob na nga lang, bakit siya pa mag-shoulder ng gastos? Anything nagagastos ni consignee, si consignor po ang sasalo niyan. Maliwanag. So, alimbawa, inabonohan ni Miss Mylene yung pamasahe, 100 pesos. Yung 100 pesos na yan, hindi niya yan gastos. Abono. So, gastos yan sa POB ni consignor. Maliwanag po. Sir, ibig sabihin pala, si Sir Dayag may utang na 100 peso kay Miss Mylene. Correct kayo doon. Kasi inabonohan ni Miss Mylene yung gastos na supposedly si Sir Dayag sana magbayad. So, ibig sabihin, sir, babayaran ni Sir Dayag yun physically. Unfortunately, that's not the case. Why? Kasi imaginein mo, pag nakapagbenta si Miss Mylene ng goods, may utang siya kay Sir Dayag because of the sale that happened. On the other side, Sir Dayag likewise, may utang na 100. They become debtors and creditors of each other, compensation as an extinguishment of obligation. Kaya po, ikinakaltas na lang ni Miss Mylene sa i-remit niyang cash yung mga inabonohan niya. Hassle naman. 'Di ba? Ano yung padadala ni Miss Mylene yung buong gross selling price. Tapos si Sir Daig padadala yung 100 ng hassle, 'di ba? Lalo na ngayon may mga transfer fee daw yung mga banks, 'di ba? So hassle noon. Di ang gawin na lang, ikaltas mo na lang diyan yung inabunuhan mo. So ang ibibigay mo na lang sa akin yung net amount ng cash. Maliwanag po. Maliwanag. Now, si consignee naman, halimbawa ikaw ay taga Boracay. Bibili ka ng libro ng AFAR. So taga Boracay ka, syempre may shipping fee yan. Yung gagastosin naman ni consignee to customer, dahil ito ay related na po sa sale, expense na po. Maliwanag. Tandaan ha, ang reckoning point mo whether it's capitalizable or not must be based on saan na-incur. Nor to ni, capitalizable. Ni to customer, expense. Maliwanag po. Maliwanag ba? Maliwanag ha? Okay? Kahit pa sino nagbayad niyan. So abono lang ang dating niyan kung sino man ang nagbayad. Ang tatandaan, nor to ni, capitalizable, ni to customer, expense. Maliwanag po. So again, ang nagre-recognize ng sales and related CGS or the gross consideration, the consignor. The consignee, net consideration ng kanya, commission. Bakit net consideration? Kasi kumukurot ka lang ng net amount from the gross amount. Maliwanag. Pwede mo nang picturean yan ng overview ng consignment accounting. Yan lang ang mga tatandaan mo. Okay? Now, picturean mo and then pa-heart rate kung okay na. And I have mentioned earlier yung mga usapang gastos. So sa ano to? Hindi ko alam anong page, no? Page 15 ng iyong AFAR 05. Nandyan po yung listahan ng mga expenses incurred. So yan yung pag-uusapan natin, last portion. Ano yung mga gastos from nor to ni and ni to customer. Okay? So hatiin natin yung discussion ng cost incurred in consignment into two parts, the inventoriable and the non-inventoriable. So inventoriable, obviously, capitalizable. Yung non-inventoriable, hindi siya capitalizable, of course. Expense siya. So yung inventoriable, ina-allocate siya between, take note yung inventoriable, nahati siya between the sold and unsold units. Sir, pag sold, saan napupunta ang expense na to? Nagiging part ng cost of goods sold. Tama ba? Alam na alam nyo to, parap na parap, di ba? Pero para sa unsold, tama ba? Nagiging part ito ng ending inventory. Part ng capitalizable value ng inventory. So ano ito? Di ba? Basta po na-incur from nor to ni. Capitalizable. Simulan natin. Freight. From consignor to consignee. Capitalizable. Number 2, insurance freight of consigned goods. Capitalizable. Take note of consigned goods. Sir, paano pag insurance freight of sold goods? Pag insurance freight of sold goods, need to customer na yon, expense na yon. So ang keyword mo pala for these kinds of expenses yung pag binanggit sa'yo of consigned goods. That's nor to ni. Maliwanag. Pagka of sold units or of sold goods, need to customer yon. Maliwanag po. Handling cost from consignor to consignee. Cartage, yan, capitalizable yan. Packing and other expenses related to consigned goods. Yaman lang din pong nabanggit na yung salitang cartage. Banggitin nga natin kasi alam ko naririnig nyo yung salitang cartage in, cartage out. So, ang cartage in po ay parang freight in. Therefore, the cartage in is capitalizable. Cartage in is similar to a freight in. It's just that within the department na incur. Tanda na, within the department. Yung cartage out naman po, ang kamukha naman niya ay freight out. Which means kung freight out ito, within the department lang na incur, expense naman siya. So, cartage in, capitalizable, cartage out, expense. Maliwanag po. Maliwanag ba? Okay ka pa ha? Maliwanag. Now, what if ganito, sir? Question lang. 100 yung libro ni Sir Dayag, 100 books.
Tapos di pinadala niya kay Miss Mylene. So anong ginawa ni Miss Mylene? Dinaanan yung mga libro. Binrouse. Sakto, for some reason, yung nabunot niyang libro, pagsilip ni Miss Mylene, Chapter 1, Partnership Formation. Chapter 2, Partnership Operation. Chapter 3, Partnership Dissolution. Chapter 4, Partnership Liquidation. Chapter 5, imbes na Corporate Liquidation, yung Chapter 5 ang lumabas, FHM. Ulit. Sinek niya. Lahat ng chapters, kasi may nag-congratulatory na ilan, no? So, pagsilip niya, chapter 1 and 2, partnership. Pagsilip niya nung next chapter, corporate liquidation dapat sana, kaso FHM. Anong problema? Eh, ang kailangan ninyo yung corplic. Hindi niyo naman kapapakinabangan yung FHM na portion ng nung libro. So lumalabas, defective yung item. Eh, walang bibili niyan. So anong gagawin ni Miss Mylene? Miss Mylene will return that one book. One books talaga, no? Yung one book, i-return. Now, anong lesson na itong return? Kung maalala po ninyo, ano lesson nitong return? Kung maalala ninyo, may previously na-capitalize dyan. So ito makinig lahat ng na-capitalize nyo previously, kapag na-return yung item, magiging part na ng OPEX. Tandaan yan lang ang crucial sa consignment. Any returned units, maliwanag po. Any returned units, i-expense mo na yung anumang na previously capitalize mo doon. Sir, bakit? Eh kasi that will represent, that will reflect the improper planning of the consignor. If he had checked, di ba? Kung chinek niya yung mga units niya, eh he will discover na meron siyang defective units and therefore hindi na yun naabot sa puntong marireceive ng consignee. Eh, di ba normally sa Lalamove, sa JNT, di ba minsan nakadepende pa yung yung delivery fee sa number of units, yung delivery fee nakadepende sa timbang, di ba no, sa Grab delivery. So that is something that could have been avoided if proper planning was done. Maliwanag po. So therefore, the consignor must bear the risk and the loss and the consequence of that return unit. Maliwanag po. Tandaan ha, lahat ng Nortoni capitalizable except return. All those returned will form part of your OPEX, hindi po CGS, OPEX. Maliwanag? Bakit hindi CGS? Eh, hindi naman na-sold yun eh. Maliwanag. So, OPEX po siya. Okay pa. Now, itong non-inventoriable, ito po ay expense outright. So, part ng OPEX to. Ano-ano? Mga Nito customer. So, Nito customer naman to. Halimbawa, advertising. O, si Sir Dayo, kinuha si, di ba magandang artista? O, kunyari si Dennis Trillo, kinuha niya, advertising, o, di ba? So, yung ibabayad niya doon kay Dennis Trillo, advertising expense yun. Eh, hindi naman niya kailangan mag-advertise para mabenta yung item. So, expense yun. Delivery and installation, eh, pwede ka namang hindi mag-delivery fee, maglakad ka. O, di naman kailangan talaga yun, di ba? So, yung delivery from need to customer, expense. Commission, obviously, commission expense. Reconditioning on delivered. So siguro nung diniliver sa customer, nagka-problema yung libro, nakupi-kupi yung pages, so ni-recondition, pinlancha, o yung gastos ng plancha, ayan, expense yun. Insurance in transit to customer. Pansinin, yung insurance kanina from Nortoni, capitalizable. Ito naman, pag customer expense. And other selling expense. Basta na-incur from need to customer, expense po yan. So pwede mo nang picturean yan ha. Okay? Nasa parap daw. Oh, may Dennis Trillo pa ba? De joke lang. Okay. Nakadeduct din po ba yung return item sa cost of goods sold? Dahil ni-return siya, hindi siya magiging part ng cost of goods sold. So always remember, parang into arrive at your cost of goods sold, yes, hindi siya kasama. Kasi kasama siya sa goods of... Dami ko ng karma. Excuse me. Now, listen. Ito ha, although, para masagot ko lang yung tanong sir, nakaka-apekto ba sa cost of goods sold yung yung return? Oh, listen carefully Ito po yung establish natin na importanteng idea. Although physically the units were removed, the units were removed from the consignor's POV. Always remember that with respect to the journal entries, the recording, nasa libro pa rin yan. Maliwanag. Nasa libro pa rin yan. So, there has to be no issue. Binalik mo lang sa kanya. So, hindi siya magiging part ng ng sold units, 'di ba? Maliwanag po. So, yun lang din na gusto ko i-establish na yung goods under a consignment physically umalis. But with respect to the recording, nanatili yan sa libro natin. Maliwanag. Nasa libro pa rin natin yan. Hindi po yan nawala ever. So, when you compute your cost of goods sold, you do it the normal way. Kasi nasa libro pa rin yan ni consignor. So, nasa purchases niya pa rin yan. Diba? So, check mo na lang sa ending inventory. Was it still part of the unsold units? Edi part ng ending inventory and so on. Maliwanag po. So, hindi siya ever umalis sa libro natin. Yun yung importanteng idea mo. Never siya umalis sa libro. In fact, sa farap nga, di ba, pag consignor, atin yan, di ba? So, yan po ang perfect example ng physically nasa iyo pero hindi mo pag-aari. Sad. So, that's it for the cost incurred in consignment. Pwede mo nang picturean doon nasa page 15 nito ng handout mo, ha? Always remember lahat ng expenses related to returned units, previously capitalized, you have to do it manually, gawin mong expense. Yan lang ang tandaan mo. Okay ka na sa consignment after nun. Okay? Part 3 akong okay na? Okay na? Ox. Now, last portion ng consignment bago tayo officially mag-solve. Ito po, cash advance from consignee. Sir,
consignee nanghihingi ng ano, na nagbibigay ng pera kay consignor? O para magets, ganito po yung reason na kunyari si Sir Dayag ulit. 100 books, 500 each. So total price 50K. Ito si Sir Dayag, pumayat na. So now, ganito nangyari. Pinadala yung 100 books kay Miss Mylene, 500 each. Eh di kinuha na ni Miss Mylene yung libro. Hawak niya na. Hindi umalis si Sir Dayag. Anong sabi niya? Mylene, wala akong tiwala sa'yo eh. Sir, bakit naman? Baka kasi takbuhan mo ako after kung mabigay yung libro sa'yo. Siranin ko naman yan. Alam naman basahin ko bawat araw yan. Di ba? Eh, hindi ko naman bet ang topic na yan. No? Ang subject na yan. So, sabi ni Sir Dayag, kahit na wala akong tiwala, sabi ni Miss Mylene, Sir, anong dapat kong gawin para magtiwala ka? Sabi ni Sir Dayag, ganito. Kada libro, bigyan mo ako 100 peso. Sir, bakit? Huwag ka magalala. Itong 100 kada libro, times 100 books, 10K, deposito mo to. Huwag ka magalala. Pag nabenta mo yung libro ko, sosoli ko na sa'yo to. So in other words, the cash advance from consignee serve as a protection on the part of the consignor to make sure na hindi siya tatakbuhan ni consignee. Maliwanag po. So yan yung cash advance from consignee. Don't worry. Halimbawa, nabenta ni Miss Mylene 50% of the books. So therefore, the risk or the fear na yung 50% ng libro ay itakas niya, wala nang takot. Bakit? Nabenta nga eh. Therefore, yung 10K na to, yung 50% will be returned to Miss Mylene. Sir, literal bang isosole? Hindi na. Ang gagawin na lang dyan ni Sir Daya ganito, Mylene, ibabalik ko yung 5K mo, the 50% of 10K na cash advance na binigay mo sa akin. Ibabalik ko na kasi nabenta mo naman yung kalahati ng mga libro ko. Pero total, nabenta mo naman yung libro ko, kunin mo na dyan yung 5K mo. Nagets ninyo? So part din pala ng net remittance yung any cash advance return to the consignee. Hassle naman kasi. Ipapadala ni Miss Mylene yung buong amount ng sales, tapos si Sir Dayag ipadadala rin yung 5K. Hassle. Magkaltasan na lang kayo sa isa't isa. Kayo lang naman yung ganyan eh. Kunyari may kaklase kayo nung college, 'di ba? Sa tanghalian, inabonohan kanya 100 kasi hindi mo dala wallet mo. Tapos nung nagmerienda kayo, inabonohan mo naman siya ng 80. Siya naman ang walang dalang pera. Anong gagawin niyo pagdating ng uwian? Anong gagawin? Babayaran mo yung 100, tapos babayaran kanyang 80. Eh, para kayong ewan. Ba't hindi na lang ninyo compute sino pang may utang na 20? Nagigets ninyo? Ganun yung logic nito. Eh, kesa naman magkaliwaan pa sila, bawasan na lang natin yung mga ipapadalang pera. Nagigets po. Nagigets pa yon. So, I hope clear yon ha. So, yan yung cash advance from consignee. Pwede mo ng picture. And pa-heart rate kung okay na. Now, kung hindi pa rin gets yung concept ng cash advance from consignee, naranasan mo na ba yung isang tanghali ang ulam ninyo ay sinigang na hipon, sinigang na baka, sinigang na baboy. Sobrang init, kumukulo pa yung kawali, yung kaldero nung sinasandok siya ng iyong magulang sa lamesa. Tapos sinandok mo na yung kanin. Yan. Mainit-init pa yung kanin, umuusok. Tapos sakto umuulan. Yung ulan na so-so lang hindi yung bumabagyo. Tapos ang lamig, walang pasok, cancel ang pasok nyo kahit so-so lang yung ulan. 'Di ba? Tapos umaambon-ambon lang, ganyan. Tapos ang tugtugan, sobrang sarap. Nakikinig na kayo yung Showtime o Rit Bulaga, ano man ang bet nyo panoorin o Wawawi, sige. Tapos susubo ka na. Sabi ng parents mo, tatay or nanay mo, nak, bili ka soft drinks. Anong sabi mo? Maako na naman. Anong sabi ng magulang mo? Anak, only child ka, ha? Okay. Wala nang iba. Only child pala. So, binigyan ka ng nanay mo ng 50 pesos. Bili ka ng 1 liter na Coke. So, ang 1 liter na Coke yata ngayon, 35 pesos na yata or 30. So, pumunta ka ng tindahan. Paglakad mo sa tindahan, ikaw maiksi attention span mo. Paglakad mo papuntang tindahan, may nakita ka naghahalo ng semento, napahinto ka konti. Diba? Tapos naalala mo, yung nga pala may pinabibili nanay ko. So, bumalik ka na, tumakbo ka na sa tindahan, di ba? Ganun tayo minsan nadadala tayo ng mga nakikita sa paligid. So, pumunta ka na sa tindahan. Pabili po, soft drinks. So, binigay mo na yung 50, binigay yung soft drinks sa'yo. Inantay mo yung sukle. Introvert ka. Problema yung tindera, introvert din. Di nagtitigan kayo matagal, alas 4 na di ka pa umalis sa pwesto mo. Until, kinailangan mo na mag-open up. Ate, sukli po. Tapos sabi nung tindera, ay buti nagsalita ka. Uy, wala kang dalang bote kanina. Anong gagawin natin? Ganito, yung 20 mo, sosoli ko, pag nasoli mo na yung bote ko. Gets? Deposito sa soft drinks. Kamukha lang dito yun. 'Di ba? Kung hindi mo isosoli yung bote, walang problema yung consignor. Bakit? Nasa kanya pera mo eh. Maliwanag. So ikaw, ang logic mo or mindset mo, syempre, masoli mo yung bote para mabalik yung pera mo. Maliwanag po? O, yun na. Cash advance from consignee. Sana clear yun. Grabe naman yung nagtitigan lang sila. Okay? Oh, yun na. Sana gets yun sa ganung example. Sorry na OA mag-example para hindi mo malimutan. Sabi kasi ng isang pag-aaral sa psychology, overacting examples will lead to retention of a topic. So that's what I always do. Kaya medyo OA tayo, pasensya na ha. Ano lang naman yon. Para di mo malimutan, yung mga examples na OA, that will help you recall it. So hindi mo man maalala yung concept, yung example, maaalala mo. So masasagot mo rin siya. Okay? So yun lang ha. Patawarin mo na yung OA naman nung only child ka pala. Nagrereklamo ka pa na na ikaw lang inuutusan palagi. 'Di ba? So, pwede mo nang picturean and we go with the problems that we will solve. Now, may shortcut technique po tayo sa consignment.
Itong shortcut technique na to, this is one procedure only that will answer all the questions that the problem may ask you. Okay? Inventory ending, cash remittance, pati po yung ending inventory, nabibigay na rin using this shortcut. Now, kung mas sanay ka sa traditional income statement, you may feel free to do that. Wala namang problema. Mako-compute mo pa rin naman yung mga elements like the net income, cost of goods sold, sales, walang problema. Again, if you have a better way of solving problems, you stick with it kung yan ang nakasanayan mo. Maliwanag po. But ito, offer lang naman to kung sakali magustuhan mo. So okay na? Let's try to solve problem number 1. Items 1, 2, and 3. Let's read muna ha. So may solution guide yan sa handout mo sa baba. Pupunuan natin ang amounts. Okay? So the Cat Manufacturing Company delivered 10 DVD players. So Cat Manufacturing Company is your consignor. Okay? Delivered to Keiko Cibico, the consignee. Isa pong advice sa consignment problem, minsan yung number of units, naka-words. O take note 10. Ha, baka hanapin mo, ilan yung consignee? Isa pong advice sa consignment problem, minsan yung number of units, naka-words. O take note 10. Ha, baka hanapin mo, ilan yung kinonsign? Ilan? Nasa consignment problem, minsan yung number of units, naka-words. O take note 10. Ha, baka hanapin mo, ilan yung kinonsign? Ilan? Nasaan? Diba? Tapos